Dear Amihan Stories presents My Secret Quadruplets with a Billionaire. Written by Clover Defudile. Wala pa ba ang mga apo ko? Tanong ni Lito ang ama ni Emma habang nakatingin sa pinto. Nasa cashier area kasi ito at halatang kanina pa naiinip. Pinunasan niya ang pawisang noo at saglit na umupo. Katatapos niya lang magpunas ng sahig. Nasa daycare pa po sila. Sagot niya sabay tingin sa relo. 2:34 PM pa lang. May isang oras pa bago ang uwian ng mga bata. Mamaya po, susunduin ko sila. Muli niyang sabi. Biglang tumunog ang bell na nakasabit sa itaas ng pintuan at may pumasok. Tumayo siya at hinarap ito. Welcome, sir! Agad niyang bati bago tumayo at hinarap ang lalaki. Ano pong hanap ni... Hindi niya natapos ang sasabihin nang makilala ang mukha ng lalaki. Is this the Vintage Heaven store? Tanong nito habang pinapasadahan ang tingin ng buong tindahan. Napalunok siya. Yes. Anong product po ang hanap niyo, sir? Tanong niya habang tila napako ang tingin sa lalaki. Magtitingin-tingin lang ako, okay lang ba? Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang magtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahan siyang tumango. Thank you. Anito, bahagyang ngumiti bago muling tumingin sa mga vintage antique items sa loob ng shop. Sinundan niya ito ng tingin. Nakasuot ito ng formal suit, matangkad, guwapo, at tila walang ipinagbago mula noon. Hindi ba siya nito kilala? Hindi ba siya nito natatandaan? Lumapit siya sa lalaki. Nakatingin ito sa isang antigong gramophone na nakadisplay. Sir, gumagana pa po yan. Gusto niyo pong subukan? Nakangiti niyang tanong. Can I? Hingi nito ng permiso. Mabilis siyang tumango. Okay lang po. Try niyo po, sir. Okay, sige. How do I make this work? Hindi sigurado nitong tanong. Iniikot ni Emma ang crank sa gilid ng gramophone. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang narinig niya ang mahinang click ng mekanismong pinalalakas ng spring. Dahan-dahan niyang iniangat ang tone arm at inilagay ang karayom sa gilid ng lumang plaka. Nang magsimulang umikot ang turntable, ay isang malambot ngunit magaspang na melodiya ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagkatinginan silang dalawa. Ang ganda, di ba? Nakangiti niyang tanong. Natulala ang lalaki. Yes, ang ganda. Umiwas ito ng tingin. Is this your personal collection? Tumango siya. Yes, sir. I see. Lumakad ito at lumapit sa iba pang mga bagay na nakadisplay. Maraming beses nang nagtama ang kanilang paningin, pero ni minsan ay hindi niya ito nakitaan ng pagkilala sa kanya. Para bang isa na rin siya sa mga vintage antiques. Nakalimutan na rin. Huminga siya ng malalim. Ikinuyom ang kamao at pilit na ininda ang sakit na dulot nito. Alexander! Bigla niyang tawag sa pangalan nito. Grayson! Alexander Grayson! Lumingon ang lalaki sa kanya. May pagtataka sa mga mata nito. Lumapit siya rito. Alexander ang pangalan mo, di ba? Paniniguro niya. Kumunot ang noo ng lalaki. How did you know my name? Kilala kita at kilala mo rin ako. Hindi mo ba ako natatandaan? Itinuro niya pa ang kanyang sarili. Diretso itong tumingin sa mga mata niya. I seem to recall someone who looks like you. Pero, nope. Umiling ito. It doesn't ring a bell. Hindi kita kilala, miss. Bumagsak ang balikat niya. Paano hindi mo ako kilala? You really know me? Lungkot ang nabasa niya sa mga mata nito. Honestly, I don't remember anyone from my past. I have an amnesia. Parang nabingi siya sa huling sinabi nito. Amnesia? Kaya pala. I see, may amnesia ka. Wala ka maalala. Hindi mo ako kilala. Parang may kung anong pumiga sa puso niya. Wala ka bang planong kilalanin ng mga tao sa past mo? Tanong niya, pilit nilalabanan ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Muli na namang piniga ang puso niya nang umiling ito. Hindi na. Ito sa bad experience. Ang sabi ng mga nakakakilala sa akin, I got into an accident because of some woman I was with. She's the cause of my accident. Wala na rin saysay kung matandaan ko sila. Dahil wala na rin akong planong makita pa sila. Tuluyan nang tumulo ang luha niya. Agad siyang umiwas ang tingin at pinahid yun.
Yun pala yun. Pero, don't worry. Tumingin siya rito at pilit ngumiti. We used to be best friends back in college. Lumiwanag ang mukha nito. Really? Tumango siya at inilahad ang kamay. I'm Emma Ramirez. It's nice to see you again, Alex. Tinanggap nito ang kamay niya. Nice to meet you too. Pasensya na kung hindi kita nakilala. Okay lang. Natural yun dahil wala ka maalala. Masaya ako makita ka ulit. Malawak ang ngiti niya pero hindi niya naitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Kamusta ka na pala? Kasal ka na ba? Kinakabahan niyang tanong. Ngumiti ito ng matamis, tila may naalalang maganda sa tanong niya. Haven't married yet. Engaged ako. Malapit na rin ang kasal namin. And I couldn't wait to marry her. Bumigat ang paghinga niya. Pilit siyang ngumiti kahit durog na siya. Nice, maganda yon. Dinaan niya sa tawa ang sakit para hindi nito mahalata. Tumingin siya sa relo. Oras na para sunduin niya mga anak. Mga anak nila. Naalala ko, susunduin ko pa ang mga anak ko. So, paano? Enjoy your sightseeing. Nandiyan naman si Papa kung may mga katanungan ka. Paalam niya. Tumango lang ito bilang tugon. Pa, susundo na po ako. Sabi niya sa Papa niya. Saka mabilis ang mga hakbang palabas ng shop. Tinungo niya ang pinaradahan ng kotse sa bandang gilid ng shop. Katabi nun ay isang itim na SUV. Malamang ay kay Alex yon. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakita itong muli. Malinaw sa isip niyang lahat kung paano sila nagkakilala, nagkamabutihan, naging magkaibigan at kung paano sa isang hindi inaasahang gabi ay may nangyari sa kanila at may nabuo. Nabiyayaan sila ng 4 na anak, ngunit sadyang mapaglarong tadhana at pilit silang pinaglayo. Isang aksidente ang nagpabago sa takbo ng buhay nilang dalawa. Malungkot niyang inalis ang tingin sa kotse at sumakay sa sarili niyang sasakyan. Nagbiyahe na siya at ilang sandali lang ay nasa tapat na siya ng daycare. Nagsisilabasan na ang ilang mga estudyante kasama ang mga magulang nito. Bumaba siya at malayo pa lang ay nakita siya ng kaniyang mga anak na naghihintay sa waiting shed. Agad tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Mommy! Sigaw ni Eva, ang bunso sa 4. Tumakbo ito at sinalubong siya ng yakap sa bewang. Eva, di ba sabi ni Mommy huwag tatakbo? Baka madapa ka, sige ka. Saway naman ni Sophie, ang mistulang motherly sa magkakapatid. Laging nagbabantay sa mga kapatid. Mommy, look! I got something for you. Ani naman ni Zane. Sabay pakita ng kamay nitong nakatakip. Ngumiti siya at inilahad ang palad. Patingin? Mommy, don't! Biglang humarang sa pagitan nila si Owen para bang pinoprotektahan siya nito. Napabusangot si Zane. Si Kuya talaga palaging panira ng plano. Humarap ito kay Sophie. Ikaw na lang, Ate Sophie, oh. Iniabot nito ang hawak sa kapatid at nang tanggapin ito ni Sophie ay agad na napasigaw ang huli. Ah, Mami! Hinagis nito ang ibinigay na butiki ni Zane. Saka mabilis na yumakap sa bewang niya habang umiiyak. Mami, si Zeno! Sumbong nito sabay turo sa kapatid. Napailing siya at nasapong noo. Ilang beses na ba niyang nakita ang ganong eksena? Kahit paulit-ulit niyang pagsabihan si Zane, ay tila wala itong balak makinig. Marahan niyang hinimas ang ulo ni Sophie. Zane, magsorry ka sa kapatid mo. Malumanay niyang utos. Napanguso ang bata. Mommy, biro lang naman eh. Kahit na biro yon, ang mali ay mali. Once na nakasakit ka, intentional man o hindi, mali pa rin. Pero Mommy, Zane? Putol niya rito. Umiiyak ngayon si Sophie. Takot siya sa madudulas na hayop. Ikaw ba? May hayop kang ayaw mong mahawakan? Napaisip ito. Ayoko po sa ipis, nakakadiri. Sagot nito. Now, try to put yourself in her shoes. Kapag ba ikaw napagtripan at bigyan ng ipis, matutuwa ka? Umiling ito. O di ba hindi? Kaya wag mo nang uulitin ha. May kasabihan nga na wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Paulit-ulit itong tumango. Sorry po, Mommy. Sa akin ka ba dapat mag-sorry? Tanong niya. Umiling ulit ito saka lumapit kay Sophie. Ate Sophie, sorry. Hindi na mauulit. Paumanhin ni Zane, sinsero at totoo. Basta, wag mo nang ulitin ha.
Pag inulit mo pa yung lagpas sa akin. Bantang biro ni Sophie. Itinaas ni Zane ang kanang kamay bilang pangako. Promise, hindi na mauulit. Nagyakapan ng dalawa. Sina Owen at Zane ay talagang carbon copy ng ama. Halos lahat sa mukha ng mga ito ay namana sa ama. Samantalang sa dalawang babae, si Eva ay namana ang mga mata ng ama, at si Sophie naman ay ang ilong at labi nito. Kahit hindi sabihin ng mga bata, alam niyang naghahangad ang mga ito ng ama. Aaminin niya, nung makita niya ang lalaki sa store, there was a tiny hope that they could bring back the time they lost, that everything could go back to the way it was. Akala niya pagkakataon na niya yon para maipakilala ang mga anak sa ama. Pero, ikakasal na ito, at hindi na siya para manggulo pa. Hapon ng sumunod na araw. Walang klase ang mga bata, at habang abala siya sa paglilinis ng mga antik, ang mga anak niya naman ang sumasalubong sa mga customer para bumati. Welcome to the store! At, please come back! Ang paulit-ulit na sinasabi ng mga ito sa tuwing may dumarating at umaalis. Napapailing siya at napapangiti kapag naririnig ang masisiglang boses ng mga ito. Maliban na lang kay Owen, na halatang napipilitan at naiingayan sa tatlo. Namana nito ang ugali ng ama. Medyo malamig at tahimik. Bukod pa ron, ito rin ang may pinakasaktong pagkakahawig sa lalaki. Welcome po! Nanguna ang boses ni Eva. Daddy! Sigaw naman ni Zane. Napalingon siya sa apat at nabitawan ang hawak niyang basahan nang makitang lalaking nakatayo sa pinto, si Alexander. Agad siyang lumapit sa mga ito at sinubukang agawin ang atensyon ng lalaki. Welcome sir, pasok po kayo. Inilahad niya ang kamay bilang pag-anyaya rito sa loob. Ngunit hindi ito gumalaw at nanatiling nakatingin sa mga bata. Are these your children? Tanong nito, tumango siya. Oo, mga anak ko. Sagot niya, sabay hila sa mga bata para maitago sa likod niya, kahit alam niyang hindi niya kayang takpan ng apat. Mommy, siya po bang daddy namin? Curious na tanong ni Zane. Bahagyan ng laki ang mga mata niya at napatingin siya sa lalaki. Hindi. Ano ka ba? Pilit siyang natawa. Imposible yon. Pero sabi po ng classmate ko, kapag daw kamukha mo ang isang tao, posible raw na kadugo mo siya. Inosenteng paliwanag nito. Kamukha? Nagpalit-palit siya ng tingin sa dalawa. Parang hindi naman, ang layo niyong dalawa, diba? Tumingin pa siya sa lalaki at sinubukang hingin ang pagsang-ayon nito. Tsaka hindi lahat ng kamukha mo, kadugo mo. Malawak ang mundo at malaking tsansa na hindi lang isa o dalawang kamukha mo. Dagdag niya. Kung ganun, sino pong daddy namin? Biglang tanong ni Eva. Eva, di pa nga sabi ni mommy matagal nang wala si daddy? Tsaka hindi naman natin kailangan ng daddy. Okay na tayo kay mommy, di ba? Sagot naman ni Sophie. Nalukot ang mukha ni Eva at hindi na nagsalita. Napabuntong hininga siya tumingin sa lalaki. Pasensya ka na sa mga anak ko. Paumanhin niya. Ngumiti ito ng tipid. It's okay. Dalawang kambal? Tanong nito. Hindi. Quadruplets. Sagot niya sa kasinulyapan ang mga anak sa likod. Napanganga ang lalaki. Wow, such a rare case. They kind of look like me, don't they? Anito, kuminang ang mga mata nito habang nakatingin sa mga bata. Napakagat siya sa ibabang labi. Pakiramdam niya ay may sumuntok sa dibdib niya. She badly wanted to tell him the truth, pero isang bagay ang pumigil sa kanya. Ang ideyang ikakasal na ito. Pasok ka. Imbes ay anyaya niya rito. At kayo namang mga bata, hinarap niya ang mga anak niya. Umuwi na kayo sa bahay at samahan niyo ang lolo niyo ron. Inginuso niya ang isa pang pinto sa kabilang bahagi ng store, ang nagdudugtong sa tindahan at bahay nila. Apo! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Emma! Biglang tawag sa kanya ng lalaki. Saglit na tumalo ng puso niya sa kasyual na pagtawag nito sa kanya. Nilingon niya si Alexander. Bakit, sir? Actually, I came back to talk to you. Umarko ang isang kilay niya. Bakit? May kailangan ka ba? Tumango ito. May isang bagay lang akong gustong itanong. Ano yun? You said we were best friends way back in college. May nakarelasyon ba ako nun? Seryosong tanong nito. Hindi agad siya nakasagot.
Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Oo, meron. Pag-amin niya, ngumiti ito. Great, who is she? Gusto ko siyang hanapin. Lumunok siya, tumiwas ang tingin. Para saan pa? Ikakasal ka na. Hindi niya natago ang pait sa tono. You're right, ikakasal na ako. Pero I kept thinking about that girl from my past. Ewan ko, pero palagi ko siyang napapanaginipan at naaalala. Blurry pa sa isip ko. Pero alam kong totoo siya. Kwento nito. Huwag mo na siyang hanapin. Pigil niya rito. May bakas ng pagkabigla sa mata nito. Why wouldn't I? Marami akong gustong malaman. Kung paano kami nagkahiwalay. Sana siya ngayon. Kumusta na siya? Okay lang ba siya? Anito sa malungkot na boses. At kapag nahanap mo siya, anong gagawin mo? Matapang niyang tanong. Diretsong tumingin sa kanya si Alexander, pero tila hindi alam ang sagot. Ewan ko. Bumagsak ang balikat niya. She knew it. Wala rin naman pala itong planong bumalik sa kanya. Kilala ko siya. Kaibigan ko siya. Nag-break kayo because she cheated and replaced you with another guy. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Ang alam ko lang, nagpakasal siya sa isang afam na nakilala niya sa beach. Sumama na rin siya sa ibang bansa at doon na nanirahan. Imbento ang kwento niya para tumigil na ito. Magugulo mo lang ang buhay niya kapag nagpakita ka pa sa kanya. Dagdag niya. Lumungkot ang mga mata nito at yumuko. It's okay. Wala akong pakialam kung nag-cheat siya. I just want to talk things out. Pagkatapos nun, kakalimutan ko na ang lahat. Ang sabi mo kahapon, wala kang planong kilalanin ang mga taong nakalimutan mo na. Pero bakit ngayon parang desperado ka makita siya? Ngumiti ito ng tipid. I'm sorry if I look that stupid. May sinabi ba akong stupid ka? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses. Emma, ganito ka ba ka-concern nung college tayo? Biglang tanong nito. Oo. Mabilis niyang sagot. Kaya makinig ka at sumunod sa mga sasabihin ko. Huwag mo na siyang guluhin. Sinabi ko nga ayaw ko na siyang kilalanin. Pero nagbago yan nang makilala kita. Diretsyong tumingin ito sa mga mata niya. Napalunok siya. I just realized that there would be a lot of amazing people like you in my past. Those who treated me kindly. Those whom I made memorable memories with. And those who gave me experiences I would never have at this age again. Mahabang sagot nito, malumanay at tila nagbabalik tanaw. Nasasaktan siya na hindi niya masabi ng buong puso ang totoo. Paano mo naman nasabing amazing ako? Kahapon mo lang ako nakilala. Kahapon? Matagal na tayong magkakilala. Napabugas siya ng hangin. Look, may amnesia ka. Sa isip mo, kahapon mo lang ako nakilala. Natawa ang lalaki. Oh, anong nakakatawa? Nothing, tama ka naman. Nasabi kong amazing ka kasi, look, tumingin ito sa paligid habang bahagyang nakabuka ang mga palad. You own this store. It probably took a lot of time to collect those vintage things. Ilan na lang ang mga taong mahilig sa mga lumang bagay. Anito na puno ng paghanga sa kanya. Medyo nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Ngumiti siya. The more kasi na luma, the more na mas lumalaki ang halaga. Makahulugan niyang sabi. Tumango-tango ito. Tama ka. Kaya siguro hindi ko magawang bitiwan ang nakaraan. Because those memories that got forgotten happened a long time ago. Making them more valuable as time goes by. Naipagkrus niya ang kaniyang mga braso. Alam mo, Sir Alexander, may mga bagay na dapat nang kalimutan. Past is past. Ilaan mo na lang ang oras mo sa present and make lots of happy memories. Suggestion niya. Tumingin ang lalaki sa mga vintage items na nakadisplay. Madaling sabihin. Mahirap gawin. Natigilan siya. Tumagos sa isip niyang sinabi nito. Kahit siya, hindi rin magawang i-apply sa sarili ang basta na lang kalimutan ang nakaraan nila. Dahil kung madali lang talaga, bakit ang sakit-sakit pa rin sa dibdib niya? Nang sumapit ang Lunes ay maaga siyang gumising at inihanda ang mga anak para sa pagpasok sa school. Papasok na ako sa trabaho, sabi ng papa niya na nakasuot na ng uniforme. Inilapag nito ang tasang pinag-inuman ng kape sa lababo. Isa itong gwardya sa isang eksklusibong kumpanya. Kapag walang duty, kadalasan ay nasa store ito para tumulong o nasa bahay lang upang makipaglaro sa mga anak niya. Sige po pa, ingat po kayo.
Hindi na ito sumagot at agad nang umalis. Ilang sandali lang ay umalis na rin sila ng mga bata. Habang bumabiyahe patungong daycare, ay nagsimula ang kwentuhan ng mga bata. Mami, mamaya po pupunuin ko ulit ng star ang kamay ko. Ani Eva, ipinapakita ang braso nito. Ito ang nakaupo sa tabi niya habang ang tatlo naman ay nasa passenger seat. Ngumiti siya ng malawak. Talaga? Ang galing-galing naman ng anak ko. Ako rin po, Mami. 2 braso ko may star. Bumida naman si Zane na palaging ayaw magpatalo pagdating sa paramihan ng star sa klase. We, asahan ko yan ha. 2 braso talaga? Sagot niya ng pabiro. Mami, hindi na lang pala 1 braso, pati mukha ko mapupuno ng star. Dagdag pa ni Eva. Pasulyap-sulyap kay Zane na tila nakikipagkompetensya. Oo na, pero marami man o hindi, ang mahalaga, behave kayo sa klase at nakikinig kay teacher ha. Paalala niya. Yes, Mami! Sabay-sabay na sagot ng 4. Kayo, Sophie at Owen? Tanong niya sa dalawa dahil tahimik lamang ang mga ito. Mami, dirty po yung star sa kamay. Sa notebook ko na lang po ipinapalagay yung sa akin. Tingnan niyo po. Dumantay si Sophie sa upuan at pinakita ang nakabukas na notebook. Saglit niya yung sinulyapan dahil nagmamaneho siya. Wow, ang dami ah! Halos hindi na nawala ang ngiti niya. At sa akin, Mami, hindi po ako nagre-recite. Sagot naman ni Owen. Nasilip niya sa rearview mirror ang nakabusangot nitong muka. Bakit naman? Napagtawanan po kasi ako nakaklase ko nung mali ang sagot ko. Malungkot na sagot nito. Ano naman kung mali ang sagot mo? Tama ba naman na pagtawanan ka? Inis niyang tanong. Mommy, actually, tama po yung sagot niya. Akala lang po ni teacher mali. Sabi ni Eva. Tama naman pala. Lumapit ng bahagya si Eva. Si Kuya Owen po ang talino niya. Kapag siya na po ang nagre-recite, wala kami nakukuhang star. Pagkikwento nito. Talaga? Nakangiti siyang tumingin kay Owen. Owen, wag mong pansinin yung mga tumatawa sa'yo. Silang mali. Kaya sila dapat ang mahiya. Teka, anong nangyari? Bigla siyang napahinto nang tumigil ang sasakyan. Sinusubukan pa niyang paandarin yun, pero ayaw talaga. Naknang! Hindi niya natuloy ang pagmumura nang masulyapan ng mga anak. Ano pong nangyari, Mami? Curious na tanong ni Eva. Tiningnan niya ang fuel gauge. Pero marami pa namang gasolina. Tinanggal niya ang seatbelt at lumingon sa mga bata. Nasiraan tayo. Diyan lang kayo sa loob at i-check ko kung ano nangyari. Biling niya bago bumaba. Agad niyang napansin ang singaw na gulong sa unahan. Pambihira naman Napailing siya. Wala pa naman siyang ekstrang gulong. Biglang may humintong pamilyar na sasakyan. Bumaba ang isang lalaki at tumakbong lumapit sa kanya. What happened? Dumadagundong sa bilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maiwasang ikumpara ang nakaraan sa kasalukuyan. Kung paanong darating ito sa tuwing kailangan niya ng tulong. Alexander. Emma, what happened? Muling tanong nito. Ano kasi? Tumingin siya sa gulong ng kotse na sumingaw. Nasiraan ako ng tire. Daddy! Boses yun ni Zane na sumilip sa bintana. Hi, Daddy Pogi! Si Eva naman na sumilip din. Pasensya ka na sa mga anak ko. Agad niyang hinarang ang 2 kamay sa mukha ng mga ito. No, it's okay. Hi, kids! Bumaling ito sa mga bata. Ihahatid ko sana sila sa daycare kaso biglang sumingaw ang tire. Pag-iban niya ng usapan. Sabay na kayo sa akin. Biglang yaya nito. Ha? Nako, hindi na. Agad niyang tanggi. Sumabay na kayo sa akin, baka mali pa mga anak mo. Tsaka mukhang wala kang pampalit na gulong. Anito. Pero kasi, gusto ko lang tumulong bilang kaibigan, right? You said we're friends. At isa pa, sumilip ito sa mga bata kung saan nakaharang pa rin siya. Gusto kong makibanding sa kanila, okay lang ba? Hingi nito ng permiso. Napakamot siya sa batok. Makibanding? Wala siyang nagawa kundi tumango na lang. Babalikan natin ang kotse mo pagkatapos natin silang ihatid. Anito. Lumapit ito sa pinto ng kotse niya para palabasin ang mga bata. Guni-guni niya lang ba yun? O nabasa niya talaga ang excitement sa mga mata nito? Sasabay tayo kay Sir Alexander, okay lang ba?
Humingi pa siya ng permiso sa mga anak kahit alam na niya ang isasagot ng mga ito. Kay Daddy? Mommy? Yay! Excited na ani Zane. Zane, hindi mo siya Daddy. Saway niya, ngunit hindi siya nito pinansin. Excited itong bumaba para salubungin si Alex. Bumaba na rin sina Owen at Sophie. Sumakay na sila sa kotse ng lalaki. Siya sa tabi ni Alex, habang ang apat ay nasa likod. Nilingon ni Alex sa mga bata, saka agad ding ibinalik ang tingin sa kanya. Para bang tiniyak lang nitong naka-seatbelt na ang lahat. Let's go? Tumango siya bilang sagot. Habang umaandar ang kotse ay walang humpay ang ingay ng apat sa likod. Daddy, ano pong name niyo? Tanong ni Eva. Napailing na lang siya. Alright, I haven't introduced myself yet. I'm Alexander. Pakilala nito. Pwede niyo ako tawaging Alex for short. Okay, Daddy Alex. Masayang sabi ni Eva sa lalaki. Ngingiti-ngiting sumulyap sa kanya si Alex. Para itong proud na ama dahil tinawag itong daddy ng mga bata. Kayo naman, anong pangalan niyo? Ito naman ang nagtanong. I'm Eva po. I'm Zane. Hello po, I'm Sophie. Ako po si Owen. Tumango-tango ang lalaki. Ang gaganda ng mga pangalan niyo. Malapit na tayo sa daycare. Anito. Sumandal siya sa bintana at hinayaan na lang ang mag-aama na mag-usap. Daddy, will you marry Mommy? Agad siyang napaayos ng upo at nilingon si Eva. Hoy, ano bang sinasabi mo? Eva, hindi porke tinawag mo siyang Daddy, pwede na niyang pakasalan si Mommy. Saway ni Sophie sa kapatid. Kaya nga Eva, wag mo nang ulitin yan, okay? Aniya. Mommy, bakit po hindi niyo nalang pakasalan si Daddy? Sabad naman ni Zane. Zane. Daddy, are you single po? Tanong ni Zane kay Alex. Tumingin muna ang lalaki sa kanya bago sumagot. I have a girlfriend, engaged na kami at malapit nang ikasal. Anas nitong sagot. Parang may kung anong tumarak na naman sa puso niya. Umayos na siya ng upo. But it's fine if you guys want to call me Daddy. Bigay permiso nito. Basta kahit makahanap na ng mapapangasawang mami niyo, tatawagin niyo pa rin akong Daddy, okay? Dagdag nito. Umawang ang bibig niya sa kanilingon ng lalaki. Ano bang sinasabi mo? Wala akong plano mag-asawa. Talaga? Anito na para bang natuwa sa sinabi niya. Oo, wala. Sa panahon ngayon, mahirap na makahanap ng matinong lalaki. Mahirap palang hanapin ang katulad ko. Anito, hindi niya malaman kung nagbibiro o seryoso. Lah, matino ka ba? Natawa siya. I think I am. Matino raw? Kinalimutan mo nga ako. Ha? Nagtaka ito, para bang hindi nalinawan sa sinabi niya. Sabi ko, matino ka. Pag-iba niya ng sinabi. Parang hindi naman yan yung sinabi mo. Sakto namang huminto na ang kotse. Salamat sa paghatid Lumabas siya at ganon din ang mga bata. Plano niya pang ihatid ang mga ito sa loob ng classroom nang lumabas din ang lalaki. Pwede ba akong sumama? Paalam nito. Ha? Sasama ka pa? Ihatid ko lang sila sa loob. Daddy, sama po kayo. Papakilala ko po kayo sa mga friends ko. Hinila ni Zane ang kamay nito. Oo nga po, Daddy. Iinggitin ko ang mga friends ko na nagsasabing wala akong Daddy. Turan naman ni Eva na kumapit sa kabilang kamay nito. Nararamdaman niya ang sabay na paghawak ni na Sophie at Owen sa magkabilang kamay niya. Tila nainggit ang mga ito at gusto ring gumayos sa dalawa. Tumingin sa kanya si Alex. I feel like I really have children. Natatawang sabi nito. Nahawa siya at napangiti rin. He seems to get easily attached to her kids. Hanggang kailan niya ba maitatago na ito talaga ang ama ng mga bata? Ano kaya magiging reaksyon nito kapag nalaman nito ang totoo? Pakiramdam niya, habang tumatagal, mas sumasama siya sa pagtatago ng katotohanan. Hinatid na nila ang mga bata sa classroom. Pinagyabang ni na Zane at Eva na si Alex ang ama ng mga ito. Napapailing at napapangiti na lang siya. Siguro sobrang saya ng dalawa kapag nalaman ng mga ito ang totoo. Could she really hide the truth forever? Natatakot siya sa magiging resulta. Anong iniisip mo? Parang kanina pa malalim ang iniisip mo. Biglang tanong ni Alex. Nasa kotse na sila ngayon para balikan ang kotse niya. Wala, problema lang sa gastusin. Dahilan niya. Nga pala, nasa na ang papa ng mga anak mo? Tanong nito.
Natigilan siya at hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Wala na eh. What do you mean? Wala na siya. Matagal na niya kaming iniwan. Ipinagpalit na niya kami sa bago. What? Malakas itong sambit. Actually, malapit na nga siya ikasal eh. Dagdag niya. Nahampas nito ang manibela. Gagong yan ah. Alam niya ba na may anak kayo? Muli na naman siyang natigilan. Mabagal siyang napailing. Hindi eh. Wala akong planong ipakilala sa kanya mga anak ko. Kasi para saan pa diba? Ikakasal na rin naman siya. Matutuwa ang mga anak ko na may ama sila. Pero masasaktan din kalaunan. Dahil malamang pipiliin niya ang bago niyang pamilya kaysa sa amin ng mga anak niya. Mahaba niyang sagot. Tama, he doesn't deserve to know na may anak kayo. Anito, bakas ang inis sa tinig nito. Pinagpalit ka niyo sa iba, kaya wala siyang karapatan na malaman ng totoo. Dagdag nito. Kaya hindi ko talaga ipapaalam sa kanya kahit anong mangyari. Kung dumating man ang araw na malaman niya, I would stand as their father para hindi kanya guluhin at ang mga anak mo. Ha? Napatingin siya sa lalaki. Parang may kung anong humaplos sa puso niya. Pakiramdam niya ay bumalik ang dating Alex na nakilala niya. Parang bumalik na rin ito sa kanya. Bahagya siyang natawa. Ang sweet nun ah. May bala ka bang ako'y ng mga anak ko? Biro niya. Natawa rin ang lalaki. Of course not. Natutuwa lang akong kasama sila. Parang ang sarap-sarap sa pakiramdam na may tumatawag sa'yo na daddy. Ewan ko. Ang gaan-gaan ang loob ko sa kanila. Pakiramdam ko parang may anak talaga ako. Anito. Parang hirap na hirap ito ang ilahad sa salita ang nararamdamang attachment sa mga bata. Paano kung may anak ka talaga? Lakas loob niyang tanong. Huminto na ang kotse at napunta sila sa gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang naiwang kotse niya. Tumingin sa kanyang lalaki. Paano kung nabuntis mo ang kasintahan mo dati at ikaw ang ama? Dagdag niyang tanong. Maybe that's the reason why I want to find that girl. To find out if we have kids or not. Kung meron man, I would be overjoyed. Pero kung wala, tumigil ito at ngumiti ng tipid. Much better. Para walang dahilan para kitain ko siya at makagulo sa buhay niya. Ikakasal na ako at magkakaroon na kami ng pamilya. We're better off having no connection at all. Seryosong sagot nito. Agad siyang umiwas ang tingin at saka bumaba. Bumaba rin ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Hindi ko pala nasabi sa'yo, may extra tire ako. Lumapit ito sa compartment ng kotse nito. May nilabas na gulong at mga tools saka lumapit sa kanya. Salamat ha. Pasalamat niya. Ako na magpapalit. Umakto siyang kukunin ng tools mula sa lalaki, pero iniwas nito ang kamay sa kanya. Hindi, ako na. Para hindi ka na marumihan. Kaya ko naman to eh. Anito saka lumuhod para palitan ng singaw na gulong sa kotse niya. Alex, ako na. Ano naman kung marumihan ako? Hindi naman maganda tingnan kung hahayaan lang kita. Hindi ka naman marunong magpalit ng tire. Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses. Tumingala ang lalaki sa kanya. Tila hindi nito inasahan ang sinabi niya. Para namang kilalang kilala mo ako para sabihin yan. Natatawang sabi nito. Sige, bahala ka. Pag ikaw nahirapan, wag mo akong sisihin ha. Aniyang nangahamon ng tingin. Watch and learn. Mayabang na sagot nito. Itinaas pa hanggang siko ang white long sleeve. Saka sinimulang palitan ang gulong ng kotse niya. Sa simula pa lang ay nagkamali na agad ito. Oh, kita mo? Hindi mo kaya. Tumingin to sa kanya na parabang sinasabing tumahimik siya. Ako na kasi. Come on, let me do this peacefully. Mahaba siyang nagbuntong hininga. Walang nagawa kundi hayaan na lang ito sa ginagawa. Halos 1 oras din ang inabot dahil kahit ang paglusan ng gulong para palitan yun, ay hirap na hirap ang lalaki. Ay, natapos din. Pumalakpak pa siya at umarting hangang-hanga sa lalaki. Thank you so much, sir. Proud na proud ang lalaki. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko eh. Oo na po. Biglang tumunog ang phone nito. Dali-dali nitong inilabas yun mula sa bulsa ng pantalon at nakangiting sinagot ang tawag. Hello, honey. Sagot nito sa tawag. Tumalikod na siya at pumasok sa kotse. Ayaw niyang marinig pa kung anumang sasabihin nito. Honey? Parang gusto niyang matawa. Yun din ang tawag nito sa kanya nung sila pa. Maya-maya lang ay biglang kumatok ang lalaki sa bintana. Ibinaba niya yon. I gotta go na. May pinabibili sa akin ng girlfriend ko. Paalam nito. Tumango siya.
Sige, ingat ka. Alis na rin ako. Bye. Kumaway na ito sa kapatakbong tinungong kotse. Pinanood niya itong umalis hanggang sa mawala sa paningin niya. Mapait siyang napangiti. The more she got involved with him, the harder it became to control her feelings for him. Anong gagawin niya? Ito pa rin ang laman ng puso niya. Selos na selos siya pero wala siyang karapatan. Gusto niyang sabihin ang totoo pero hindi na dapat. Ilang sandali lang ay umalis na rin siya pauwi sa kanila. Isang gabing nasa mahimbing na pagtulog ang mga anak ni Emma ay lumabas siya mula sa kwarto. Dumiretso siya sa back door at umupo sa harap ng pinto para magpahangin. Pinagmasdan niya ang mga dahon na sumasabay sa ihip ng hangin. Niyakap niyang sarili. At ilang sandali lang, nilamig na siya. Iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni Alex kanina. Mas okay sa lalaki na wala silang anak. Naghahanap siya ng rason para magkaroon ng lakas ng loob na aminin dito ang totoo. Pero sa mga sinabi nito ay gusto niyang ilayo na lang ang mga anak sa lalaki. It would be better kung hindi na lang nito na-meet ang anak nila. Magiging mahirap para kay Alex at para sa mga bata. Anak! Narinig niya ang boses ng ama mula sa likod. Opa, bakit gising pa po kayo? Umurong siya upang paupuin ang ama sa tabi niya. Umupo naman ito. Alam mo anak, pwede ka magsabi sa akin kung ano man yung pinoproblema mo. Anito, napayuko siya. Pwede mo rin akong pagsabihan. Hindi ka lang nagsasabi pero napapansin ko lahat. Dagdag pa nito. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi. Pa naman, pinapaiyak niyo ko eh. Naghihintay lang ako magsabi ka. Ano ba kasi iniisip mo? Kapag yung iniisip mo na puno sa loob mo, mas mahihirapan ka. Sasabog ka. At yung mabigat ngayon, mas bibigat pa. Malumanay na sambit nito. Huminga siya ng malalim at hinarap ang ama. Yung ama po ng mga anak ko. Nagbalik na po. Pag-amin niya. Walang bakas ng pagkagulat sa ekspresyon nito. Tumango lang ito at naghintay ng sunod na sasabihin niya. Pero, hindi ko pa po sinasabi sa kanya na siya ang ama ng mga anak ko. Hinaplos nitong likod niya para aluin siya. Pa, bakit po parang hindi kayo nagulat? Anak, magaling ako mag-obserba. Matanda na ako, pero hindi pa naman malabo ang paningin ko. Nung una ko palang nakita ang lalaking yun sa store, naisip ko na agad na siya ang ama ng mga bata. Turan nito. Kaya kung naguguluhan ka kung dapat mo bang sabihin o hindi, isipin mo rin kung ano ba ang magiging epekto nun sa pakiramdam mo. Kasi, pa, napayuko siya. Hindi niya naman po kasi ako natatandaan eh. Bakit naman hindi? Nakalimutan ka na agad ng siraulong yun matapos kanyang buntisin? Nag-shift sa galit na tono ang boses nito. Pa, naalala niyo po dati nung nagbakasyon tayo sa probinsya tapos nagpumilit akong umuwi sa city? Pagpapaalala niya rito. Oh, ano nga bang dahilan? Nalaman ko po kasi na naaksidente si Alex. Dali-dali ko po siyang pinuntahan sa hospital pero hindi pa ako pinayagan ng magulang niya na makalapit. After nun, hindi ko na po siya nakita. Pagkukwento niya, naawa siyang tiningnan ng ama. Pero ano ba sa tingin mo ang tama, anak? Pa, ikakasal na po siya eh. Anak nang. Inis na napaiwas ang tingin ng ama. Mahirap yan, anak. Wag na. Ako na nagsasabi. Mahirap kung committed na ang tao. Matatanggap din ng mga anak mo na wala silang ama. Pero kung aaminin mo ang totoo sa kanila, baka maging komplikado lang ang lahat. Alam mo naman ang mga mayayaman. May pera, makapangyarihan. Kayang gawin ang lahat. Baka kunin pa sa'yo ang anak mo pag nagkataon. Mahabang litanya nito. Kinakabahan siya. Hindi niya naisip na pwede nga pala na makuha sa kanya ang mga bata at mawalan siya ng karapatan sa mga ito. Napatayo siya. Tama po kayo pa. Nakapagdesisyon na po ako. Malakas niyang sabi. Hindi ko po sasabihin sa kanyang totoo kahit anong mangyari. Aniya habang kuyom ang mga palad. Tumango-tango ang papa niya. Yan ang anak na kilala ko, malakas ang loob. Sabi nito. Nakangiti rin siya kahit papano'y gumanang loob niya. Ngayong nasabi niya na ang lahat ng nagpapabigat sa dibdib niya. Kinabukasan ay bumalik na naman si Alexander sa store. Good morning, bati nito. Morning. Walang sigla niyang bati. Hindi niya sinuklian ang ngiti nito. Pasok po kayo, sir. Hindi niya rin sinalubong ang mga tingin nito at itinuring na lamang itong isang normal na customer.
Ang mga bata, nahatid mo na ba sa daycare? Tanong nito na makapasok. Yes sir, nahatid ko na po. May gusto po ba kayong bilhin? Ibinalin niyang tingin sa mga vintage item na nakadisplay. Tumabi ito sa kanya at nakitingin din. Emma, nanaginip ako ng isang nakakatawang panaginip. Biglang kwento nito. Nagtataka siyang napalingon sa lalaki. Sa panaginip ko, may pangalan akong binabanggit. Para ako nag-aagaw buhay. Tapos sa panaginip kong yun, Emma ang binabanggit ko. Naaalala mo na? Nautal siya, bigla itong tumawa. Nakakatawa, di ba? Siguro dahil napapadalas ang pagpunta ko rito. Kaya nadadala na rin kita sa panaginip ko. Anito. Bumagsak ang mga balikat niya at saka nag-iwas ang tingin. Nakakatawa nga ho. Aniya at pilit na tumawa. Bigla itong napatingin sa isang item. What is this? Parang lumang speaker? Tanong nito. Natawa siya. Hindi. Isa yang Victrola phonograph. Noon, bago nagkaroon ng digital music, ganito ang gamit para makinig ng musika. Paliwanag niya. Tumangot-angon lalaki. So, parang sinaw ng Spotify? Pwede mong sabihin ganun pero mas special to. Ang tunog dito parang boses ang nakaraan. Parang bumabalik ka sa panahon ng mga taong unang nakinig dito. That's cool. So kung may kanta akong gusto, pwede kong gawing bahagi ng history? Tumango siya. Oo. Isang araw, baka may makinig sa pinatugtog mo at maalala ka nila. Tumangot-tango ito at napangiti. This is amazing. I'd like to purchase this. Hindi nito alam na dati nitong pag-aari yun na ibinigay lang sa kanya. Punong-puno yun ang mga paborito nilang kanta. I'm sorry. Bigla ay nagbago ang isip niya. Hindi niya kayang i-let go ang bagay na yun. I'm sorry po. Hindi ko na pala ito binebenta. Lumungkot ang mukha ng lalaki. At least, let me hear the song that's stored in there. Ha? Hindi pwede. Huli na dahil madali nitong na-play ang phonograph. Na parang tanda pa nito noon kung paano yung buksan. Nagsimulang tumugtog ang isang lumang kanta. Isang boses mula sa nakaraan. Ang mahinhing boses ng babae na naglalahad ng pag-ibig sa isang tao. Dahan-dahang napatingin sa kanyang lalaki. May ngiting hindi maipinta. May pagkalitong hindi malaman kung para saan. It sounds like you. Sambit nito. Umiwas siya ng tingin. Kaya nga ho, hindi ko na binebenta. Biglang napahawak sa balikat niyang lalaki. Napalingon siya. Hawak na ngayon nito ang ulo nito. Nakapikit ng mariin, parang may iniindang sakit. Bakit? Okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ito. Napaupo na ito habang nakahawak sa magkabilang gilid ng ulo. Napasigaw ito sa sakit. Napaupo na rin siya. Anong nangyayari sa'yo? My head. Tatawag ako ng ambulansya. Natataranta niyang inilabas ang phone mula sa bulsa at tumawag sa emergency hotline ng lugar nila. Maya-maya lang may sumagot na sa tawag. Hello? Pumunta po kayo rito sa vintage store sa Evermont Street. May kasama po ako rito. Sobrang sakit ng ulo niya. Pakibilisan po, pakiusap. Natataranta niyang sabi. Sige, magpapadala kami ng ambulansya dyan. Sagot ng babae sa kabilang linya. Salamat ho. Dinaluhan niya si Alexander. Nakayuko na ito. Subsub ang muka sa tuhod habang sapo-sapo ang ulo. Papunta na ang ambulance. Malapit na sila, okay? Narito lang ako. Hinawakan ito ng mahigpit ang kamay niya na parabang sa pamamagitan nun ay maiibsan ang sakit na nararamdaman nito. It hurts, Emma. Don't leave me. Anito sa pabulong na boses. Maraming beses siyang tumango. Oo, narito lang ako. Hindi kita iiwan. Masakit pa ba? Tumango ito. Sobrang sakit. I'm sorry. Bigla itong natumba. Agad niyang nasalo ang lalaki at sinapo ang mukha nito. Alexander Hoy, ano ba? Gumising ka na! Inis niyang sabi, naiiyak na. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng ambulansya na papalapit. Ilang sandali lang may pumasok na mga nurse. Nawalan siya ng malay. Gawin niyo po ang lahat. Isingin niyo siya, pakiusap. Umiiyak niyang pakiusap sa nurse. Habang inililipat ang lalaki sa stretcher. Sumama siya patungo sa ospital habang nanginginig ang kamay na hawak ang kamay nito. Parang bumalik na naman ang noon sa kanya. Kung paano takot na takot siya noong malamang na aksidente ito nasa ER. Ngayon ay mauulit na naman. At wala siyang magawa kundi ang maiyak na lang.
Pagdating sa ER ay kabado siya at hindi mapakali sa upuan. Pinalis muna kasi siya para ma-check ng maigi si Alexander. Miss, kaano-ano niyo pang pasyente? Kaibigan po niya ako. Agad niyang sagot. Iniabot nito ang cellphone sa kanya kung saan nakadisplay ang caller ID ng tumatawag. Ito po ang cellphone ng pasyente. Mukhang tumatawag po yata ang nobya niya. Kayo na po ang sumagot at ipaalam niyo na rin po ang lagay ng pasyente. Sagot nito. Tumangot-tango siya at tinanggap ang cellphone. Bumalik ito sa loob ng ER habang siya ay tulalang pinagmamasdan ng screen ng phone. Honey, yun ang girlfriend ni Alexander. Tama. Girlfriend dapat nito ang nag-aalaga sa lalaki. Girlfriend dapat nito ang nasa tapat ng pinto habang hinihintay na maging okay si Alex. Hindi na para manatili pa siya sa hospital. Sinagot niya ang tawag. Babe, bakit ang tagal mong sagutin ang tawag? Lumunok siya nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Matinis pero hindi masakit sa tenga. Tumawag pala sa akin ang designer na gumawa ng wedding outfit natin. Ang sabi niya okay na raw at pwede nang sukatin. Pagkwekwento nito, parang may kung anong pumiga sa puso niya. Huminga siya ng malalim. Hello? Sagot niya. Babe, teka, sino ka? Ano kasi? Agad siyang nag-isip ng idadahilan. May-ari ako ng isang vintage store. Tapos, nakita ko si yung nobyo mo, na walang mali sa tapat ng store ko. Dinala ko siya sa hospital. Nandito kami ngayon sa St. Helena Medical Center. Sagot niya. What? Oh my God! Pupunta agad ako dyan! Nung mamatay ang tawag ay natulala na lang siya. Bumalik siya sa pagupo at napasandal sa pader. Ilang minuto din ang lumipas at nakita niya na ang magandang babaeng tumatakbo palapit sa kanya. Miss, ikaw ba yung kausap ko kanina? Hinihingal na tanong nito. Oo, nasa loob pa siya. Tugon niya sa kasinulya pa ng pinto. Anong sabi ng doktor? Okay lang ba siya? Tumingin siya sa babae. Maganda ito at bagay na bagay ito kay Alexander. Hindi pa lumalabas ang doktor. Bigla ay hinawakan nito ang kamay niya. Naluluhang puno ng pasasalamat ang ekspresyon ng mga mata. Thank you for looking out for him. Kung hindi mo siya nakita, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Salamat talaga. Wala yon, siya nga pala. Inabot niya ang cellphone sa babae. Ito ang cellphone ni Alex. Ng nobyo mo. Nagduda ang mga tingin nito sa ilang beses na muntik na siyang madulas. Thank you. Tinanggap nito ang phone. So, paano? Mauna na ako. Ikaw na bahala sa kanya. Nagpaalam na siya at agad na umalis. Nagtaksi na lang siya pauwi. At nang makarating sa bahay, roon lang nag-sink in sa kanyang lahat. Mahal niya pa rin pala talaga ang lalaki. When she met his fiancé, she couldn't stop but compare herself to her. Maganda ito, sexy, maamo ang mga mata. At ang paraan pa lang ng pagngiti at pagtitig nito ay alam niyang mabait ito at tatratuhin ng tama ni Alex. Mukha itong sweet at maalaga. How could she tell Alexander about their kids? Nakayanan niyang mag-isang palakihin ng 4. Ilang araw nang lumipas mula nang mangyari ang insidenteng yon. Wala na siyang narinig na balita kay Alex. Pero sigurado siyang okay ito at inaalagaan ng maayos ang girlfriend nito. Naisip niya kung may balak pa bang bisitahin siya ng lalaki. Gusto man niyang makita ito ay alam niyang mas makakabuti kung hindi na sila magkikita pa kahit kailan. Mas mabuti na yon. Mas madali niya itong makakalimutan. At mas madali niyang matatanggap na ikakasal na ito. At wala na siyang puwang sa puso nito. Mommy, bakit po hindi na bumibisita si Daddy? Malungkot na tanong ni Eva habang naghahapunan sila sa dining table. Huminto ang kamay niya sa pagsubo. Eva, yan ang huling pagkakataon na tatawagin mo siyang Daddy. Maliwanag ba? Aniya sa galit na boses. Bahagyang natigilan ng bata. Napayuko ito na agad namang inalo ni Sophie. Sorry. Agad nitong sabi. Eva, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Pero sana maintindihan niyo na isa-isa niyang tiningnan ang 4 niyang anak. Mahal ko kayo. Kaya ko kayong palakihin ng maayos at bigyan ng magandang buhay kahit ako lang mag-isa. Kaya ko ring tumayo bilang ama niyo. Pwede niyo ako tawaging Daddy kung tingin niyo kulang pa ang mommy para makompleto tayo. Handa akong tumayong ama at ina para sa inyo. Kaya wag na kayo maghanap pa ng Daddy, okay? Wag niyo na rin siyang hanapin. Kasi siya, hindi niyo siya Daddy. May iba siyang pamilya at magkakaroon din siya ng sariling anak. Hindi na siya babalik dito.
At hindi niyo na siya makikita pa kahit kailan. Maliwanag ba? Mahaba niyang turan sa mahina at malumanay na boses, sa paraan na hindi matatakot ang mga anak niya. Tumayo si Sophie at niyakap siya. Mommy, wag na po kayo malungkot. Alon nito sa kanya. Mas lalo siyang naiyak at niyakap ito pabalik. Sumunod naman ang tatlo at yumakap din sa kanya. Mommy, sorry po. Hindi na po mauulit. Naiiyak na paumanhin ni Eva. Ngumiti siya at pinahira ng luha nito. Sorry din ha. Huwag ka na umiyak. Hindi galit si Mommy. Nagpapasalamat siya na kahit naging maiksi ang pagsasama nila ni Alexander, nabigyan siya nito ng hindi lang isa, kundi 4 na magaganda at gwapong anak. Tama na nga ang iyakan. Bumalik na kayo sa pagkain ha. Sige na. Ubusin niyo na mga pagkain niyo. Sumunod ang 4 at bumalik na sa pagkain. Ngumiti siya at pinagmasdan ng mga ito. Hindi na dapat siya naghangad pa ng sobra-sobra. Sapat na sa kanya na nasa pangangalaga niya ang mga anak niya. Sapat na yon. Kinabukasan, abala siya sa pag-asikaso ng mga customer. Ang papa niya naman ay naka-off-duty ngayon at nasa cashier para tumulong, habang ang mga anak niya ay nasa daycare. Welcome po. Aniya nang marinig niyang tumunog ang bell na nasa pinto. Natigilan siya at natulala nang makitang si Alex ang pumasok. Lumapit ito sa kanya. Seryoso at wala na ang ngiti nitong madalas sumalubong sa kanya. Umayos siya ng tayo. Hello sir, welcome to my store po. May specific item po ba kayo na gustong bilhin? Aniya na para bang normal lang ang lahat sa kanila. Diretso itong tumingin sa mga mata niya. Mag-usap tayo sa labas. Utos nito, napalunok siya at bahagyang kinabahan. Pwede namang dito na lang. Hindi pwede. Seryoso ang pag-uusapan natin. At ayaw mo naman sigurong may ibang makarinig. Anito sa mading boses. Para saan ba kasi? Tanong niyang naiinis na. Para sa atin. Agad nitong sagot. Yun ang magic words na nagpaseryoso sa kanya. Sige, sandali lang. Nilapitan niya ang ama sa cashier na tila kanina pa nakatingin sa kanila. Pa, tawag niya rito. Kayo po munang bahala sa store. May gagawin lang po ako saglit. Paalam niya. Seryosong tumingin sa kanyang ama. Anak, kapag sinaktan ka niya, sumigaw ka lang at pupuntahan agad kita. Anito, masama na agad ang tingin sa lalaki. Pa, okay lang po ako. Salamat po. Aniya, lumabas na siya at sumunod ang lalaki. Pumunta sila sa bandang gilid ng shop. Magsalita ka na. Ano ba pag-uusapan natin? Panimula niya. I remember everything. Anitong seryoso at mukhang hindi nagbibiro. Umawang ang bibig niya. Matagal bago siya nakasagot. Tinitimbang ang sasabihin sa bigat ng sitwasyon. Congrats, naalala mo na. Congrats, Alexander, masaya ako para sa'yo. Aniya sa hindi seryosong tono. Pilit siyang ngumiti at halos hindi makatingin ng diretsyo. Stop that! Sigaw nito. Stop pretending that you didn't care. Stop pretending that you don't know anything. Anito sa galit at nasasaktang boses. Bahagya siyang nagulat dahil ito ang unang beses na makita niyang galit na galit ito. How could you hide it from me, Emma? Naalala ko na. Ikaw ang girlfriend ko na palagi ko nakikita sa isip ko at sa panaginip ko. Ikaw pala yun. And you told me we are freaking best friends. Halos masuntok nito ang pader sa sobrang galit. Tinanong kita kung sinong babaeng yun. Ang sabi mo kaibigan mo siya. Nasa ibang bansa na, masaya at may sariling pamilya. Pinagmukha mo kong tanga. Paano ko sasabihin sa iyong totoo? Ikakasal ka na at magkakaroon ka na din ng sariling pamilya. Kaya para saan pa? Naiiyak niyang tugon. Matagal na rin naman ang lumipas. Ano bang malay ko kung maalala mo pa? O kung sabihin ko man sa iyong totoo, may gagawin ka ba? Pipiliin mo ba ako? Di ba hindi naman? Kaya mas mabuting hindi mo nalang malaman. Hindi makapaniwalang napahilamos ang mukha si Alex. Namumula na ang mga mata nitong muli siyang hinarap. Paano kung piliin kita ha? Biglang tanong nito. Natigilan siya at hindi nakasagot. Di ba? Anong malay natin? Pinangungunahan mo kasi ako eh. Okay lang sa'yo na ikaw lang ang nakakaalam. Tapos ako mukhang tanga. Sigaw nito. Napailing siya habang umiiyak. I'm sorry. Hindi pa rito natatapos yun. Ang mga bata, ang mga anak mo, ako ba ang ama nila? Tanong nito.
Dahan-dahan siyang tumango kaya malutong na napamura ang lalaki. I knew it! Pagkakitong natawa, naroon pa rin ang galit at pagkasuklam. Paano mo nagawang itago ang mga ganong kaimportanteng bagay sa akin? Napahikbi siyang tumingin sa lalaki. I'm sorry. Mahina niyang sabi. Paano mo nagawa yun, Emma? Anak ko sila! May parte rin ako sa kanila. Dugot laman ko rin sila. Nakaharap ko na sila. Nakausap ko na sila. Tapos wala akong kaalam-alam na akong ama nila. Hindi nila alam na akong ama nila. Puno ng hinanakit nitong sabi sa kanya. Mariin niyang naikuyom ang kamao at nanlalabo ang mga matang hinarap ang lalaki. Natakot ako. Natakot ako para sa akin at para sa kanila. Tinanong kita kung anong gagawin mo kapag nalaman mong may anak ka. Sa dati mong kasintahan, di ba? Nagsabi mo mas okay na wala kasi ikakasal ka na. Naghahanap ako ng rason. Umasa ako ng ibang sagot mula sa iyo pero wala eh. Paulit-ulit siyang napailing. Hindi na ako magpapakasal. Damn it. I didn't ask for this. Bakit ba kasi ako nag-amnesia? Kung hindi lang sana. Halos hindi nito matuloy ang sasabihin at tila galit sa sarili at sa lahat. Napasandal na lang siya sa pader. Ituloy mo ang kasal. Yun ang dapat. Matagal na tayong tapos. Maalala mo man o hindi, the fact na na-inlove ka sa ibang tao, masigit na dahilan para kalimutan mo na ang tayo. Seryoso niyang sabi sa lalaki. At least, let me meet my kids. Ipakilala mo ako sa kanila. Tell them that I'm their father. Please. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Mahigpit, nagmamakaawa. Please, let them feel that they have a father. Let them know the truth. Hayaan mong makasama ko rin sila kahit paminsan-minsan lang. Pakiusap nito. Sino nga ba naman siya para tanggihan ito? May karapatan pa rin ito sa mga bata kahit na siya na ang nagpalaki at nag-alaga sa mga ito sa mahabang panahon. Tumango siya. Oo na. Nasa daycare pa sila ngayon. Pag-uwi nila, sasabihin ko ang totoo. Sa ngayon, inalis niya ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Umuwi ka muna sa inyo dahil nasasaktan ako makita ka. Huli niyang sinabi bago ito iniwang mag-isa. Tinupad niya ang sinabi niya. Pagsundo niya sa mga anak niya, nakaabang na agad ang lalaki sa labas. Daddy! Sigaw ni Eva nang makita ito. Eva, di ba sabi ni Mami bawal yon? Agad na saway ni Sophie sa kapatid. Agad na tinakpan ni Eva ang bibig niya. Ay, oo nga pala, Tito Alex! Muli nitong pagtawag sa lalaki. Halos mapunit ang labi ng lalaki sa sobrang lawak ng ngiti nito. Hello, baby Eva. Namiss mo ba ang daddy? Tanong nito nang nakangiti, saka lumuhod upang mapantayan ang anak. Namiss ko po kayo. Kaso sabi po ni Mami, bawal na raw po namin kayong tawaging daddy. Okay lang po ba kung tita na lang? Masayang tanong ng bata. Napatingin si Alex sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Daddy, look ko! Ang dami kong star! Bumida naman si Zane at proud na ipinakita ang mga star sa braso nito. Zane, hindi ka ba nakikinig? Ani Owen sa kapatid. Anak, tawag niya sa mga anak niya. May sasabihin kami sa inyo. Sa ngayon, pumasok muna tayo sa loob, okay? Aniya at iginaya na ang mga ito papasok. Okay po. Masunuring sagot ng mga bata. Sinulipan niyang lalaki, saka sinanyas itong sumunod. Pagdating sa sala, ay magkakatabing pinaupo niya ang mga anak sa sofa, habang siya at si Alex ay magkatabing umupo sa harap ng mga ito. Mga anak, may isang mahalagang bagay na sasabihin si Mommy. Ang totoo niyan, itong lalaking katabi ko. He's our dad, right, Mommy? Biglang putol ni Owen sa kanya. Gulat siyang napatingin dito. Mommy, alam ko na po. Halata naman po eh. Dagdag nito. Hindi niya malaman ang dapat sabihin. Totoo, Mommy? Siyang daddy namin? Masayang tanong ni Eva. Aha! Sabi ko na nga be. Sabi ko na. Anak mayaman talaga tayo. Yes! Tumalon-talon sa tuwa si Zane. Tila iniisip na agad ang ipagyayabang sa mga kaklase kinabukasan. Hindi ba kayo galit? Hindi ba kayo nagtataka? Tanong niya, hindi makapaniwala sa reaksyon ng mga anak. Mommy, ano man po ang dahilan niyo, naiintindihan po namin kayo. Ani Sophie, na mukhang may alam na rin bago pa man niya sabihin.
So, para formal ko siyang maipakilala sa inyo. Si Alex, ang biological dad niyo. Hindi ko lang nasabi agad dahil sa ilang personal na dahilan. Pagpapakilala niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ni Alex. Nag-iisip ng sasabihin. I know this is quite a shock to all of you. Even I am surprised. And still can't believe it. I couldn't believe that you guys were really my kids. I'm so happy. And I apologize for my long absence. I wish I could come sooner. Will you forgive me? Eva, Zane, Sophie, and Owen, would you accept me as your father? Bakit naman po hindi namin kayo tatanggapin? Si Eva ang unang lumapit. Kasunod si Zane. Hindi po biro ang ilang taon na wala kayo Daddy. Bago po ang lahat. Tanggapin niyo po to. Tanda ng pagtanggap ko sa inyo bilang ama. May inibot si Zane sa ama. Alam na niya kung ano yon. Okay, ano ba yan? Walang pag-alilangang inilahad ni Alex ang kamay. Ang iniabot dito ay isa na namang butiki. Yak! Gross! Agad nitong itinapon yun sa kung saan. Napatalon, napamura, at paulit-ulit na pinahid ang kamay nito sa pantalon. Nagkatinginan sila ng kaniyang mga anak hanggang sa sabay-sabay silang natawa. Natigilan si Alex. Nagtatakang nilingon sila isa-isa hanggang sa natawa na rin ito. Kinarga nito si Zane at pabirong kinurot ang pisngi nito. Daddy, ako rin po! Nainggit si Eva at gusto ring magpabuhat. Kinarga rin ni Alex si Eva. 2 bata na ang nasa mga braso nito. Mabigat ang mga ito pero tila baliwala lang sa lalaki. Samantala ay tahimik naman sina Sophie at Owen sa sofa. Baka sa mga mukha nito ang inggit. Ngunit hindi alam kung paano makikihalubilo sa banding ng mga kapatid at ama. Napatingin si Alex sa dalawa. Sophie, Owen! Tawag nito sa dalawa. Ibinaba nito sina Eva at Zane at saka umupo sa gitna ni na Sophie at Owen. Hindi niya na pinakinggan pa kung ano man ang sasabihin nito sa kanyang mga anak. Umalis na siya at hinayaan ng lalaki na makibonding sa mga bata, lalo na kina Sophie at Owen. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Siguro dahil sa ilang taon na wala ang ama sa tabi ng mga bata, nilubos na ng mga ito ang pagkakataong makasama ang isa't isa. Naglaro ang mga ito at gumawa ng kung ano-anong kalokohan na palaging pinapangunahan ni na Zane at Eva. Sa kabilang banda ay mukhang matagumpay namang napalambot ni Alex ang puso ni na Sophie at Owen. Babalik ako bukas, sabi ng lalaki, tumango lang siya. Nakapagbukas na ito ng pinto ng kotse at handa nang sumakay, pero muli siya nitong hinarap. Thank you. Thank you for raising our kids in such a fine household. Thank you for being such a good mother, Emma. Sobrang thank you. Taos puso nitong sabi bago tuluyang sumakay sa kotse at umalis. Kung alam lang nito kung paano paminsan-minsan ay kine-question niya ang pagiging ina sa mga bata. Ngunit sa mga sinabi nito ay biglang naglaho ang lahat ng pagdududang yun sa kanyang sarili. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakaabang na sa tapat ng tindahan si Alex. Nag-insist itong ihatid ang mga bata sa daycare. Dahil may tiwala naman siya rito ay pumayag siya. Wala siyang masyadong ginagawa sa tindahan. Matumal ang mga customer na pumapasok. Kaya naroon lang siya sa may cashier. Inaantok at nabuburyo. Hanggang sa biglang tumunog ang bell sa taas ng pintuan. Pumasok ang isang maganda at pamilyar na babae. Ito ang girlfriend ni Alex. Napalunok siya at napatayo mula sa kanyang pwesto. Diretso itong lumapit sa kanya. Emma, diretsyong sabi nito. Ikaw si Emma, di ba? Lumabas siya mula sa cashier area at lumapit dito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Natawa ito ng bahagya. Paanong hindi? Madalas niyang banggitin ang pangalan mo. Bahagya siyang nagtaka at nagulat. Ha? Bakit niya naman babanggitin ang pangalan ko? Hindi pa ba halata? Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal niya. Ano bang sinasabi mo? Umayos ang tayo ang babae bago nagpatuloy. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Honey. Pakilala nito. Honey? Naalala niya ang tawag na natanggap ni Alex noon, kung saan tinawag nito ang kausap na Honey. Inakala niyang endearment lang yon, pero pangalan pala talaga ng babae. Okay, I'm Emma. I know,
Ikaw ang babaeng nagdala kay Alex sa hospital. Grabe. Kaya pala na-trigger ang alaala ni Alex. Dahil malapit lang sa kanyang babaeng akala ko'y habang buhay na niyang makakalimutan. May kirot sa boses nitong sabi. Wala akong planong sirain ang relasyon niyo. Kung ano man ang meron sa amin dati, hanggang doon na lang yun. Pagtatapat niya. Umangat ang tingin ng babae, puno ng lungkot ang mga mata nito. I broke off the engagement. I broke up with him. Pag-amin nito. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit? Gulat niyang tanong. Why not? May anak kayo. Akala mo ba hindi ko alam? Diretsyong sabi nito. Ano naman? Hindi naman ibig sabihin nun na dapat na kayo maghiwalay. Yan din ang sinabi niya. Sabi niya mahal niya ako. Na kahit may anak siya sa iba, hindi niya ako iiwan. Pero, sandaling huminto ito at pinahiran ang luhang tumutulo. Pero ibang nakikita ko sa mga mata niya, Emma eh. Hindi ako magpapakatanga sa pag-ibig na hindi ko sigurado kung kaya kong ipaglaban hanggang dulo. Pero, bigla siyang niyakap ng babae. Sindan ko siya nung ihahatid niya ang mga anak niya sa daycare. Ang saya-saya niya. Yung saya na parang ayaw na niyang malayo pa sa kanila. Sobrang naiinggit ako, Emma eh. Pero wala eh. I couldn't be the girl he would dream to spend the rest of his life with. Hindi ako para sa kanya. Anito habang umiiyak. Dama niya ang bawat patak ng luha nito sa kanyang balikat. Kaya, ako nang nakikiusap sa iyo. Makipagbalikan ka sa kanya. Bigyan niyo ng pangalawang pagkakataon ng isa't isa. Alam kong mahal mo pa si Alex. Kaya alagaan at mahalin mo siya ng buong puso. Dahil pinapaubaya ko na siya sa iyo. Anito, saka humiwalay sa kanya. Hanggang sa huli ay wala siyang nasabi. Naiwan siyang tulala at gulong-gulo sa dapat gawin. Totoo ngang mahal niya pang lalaki. Pero tama bang makipagbalikan siya dahil lang break na ito at ang nobya nito? Sa mga sumunod na araw ay pabalik-balik si Alex sa tindahan para bisitahin ang kanilang mga anak. Madalas may dala itong pagkain at kung ano-anong laruan. Talagang bumabawi ito sa kanila kahit sa anong paraan. Last na yung laruan na. Baka wala na matirang space sa kwarto namin. Pabiro niyang sabi. Napansin niya na may tinatago pa ito sa likod. Anong tinatago mo dyan? Umakto siyang sisilip hanggang sa inilabas nito ang isang pulang rosas. I've been giving them lots of gifts. Sana this time, tanggapin mo naman ang regalong para sa'yo. Anito mukhang nahihiya pero diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi lang ang mga anak niyang may regalo kundi pati siya. Minsan, kumpul ng mga bulaklak, kitchen appliances, laptop at kung ano-ano pang mahalagang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Natawa na lang siya bago kinuha ang bulaklak mula sa kamay nito. Thank you. Nasa balkonahe sila ngayon, nakatanaw sa labas habang malalim na ang gabi. Katatapos lang nilang patulugin ang mga bata at mukhang hindi pa nito gustong umuwi. Nasabi na niya sa papa niya ang tungkol sa pagtanggap kay Alex bilang ama ng mga anak niya. Nung una, nagalit ito, pero kalaunan, natanggap din ang sitwasyon. Sa ngayon, isang bagay na lang ang nasa isip niya. Alam mo ba nung isang araw, pinuntahan ako ng nobya mo sa shop? Gulat na napalingon sa kanyang lalaki. She told me that she already broke up with you. Tumingin siya sa lalaki. Nasaktan ka ba? Gusto mo bang makipagbalikan sa kanya? Walang pag-aalinlangan itong umiling. I felt bad for her. But I have to be honest. Mahal ko siya, minahal ko si Honey. Pero nawala lahat ng yun nang maalala ko ang lahat sa atin. Till the very end, ikaw pa rin pala. Kahit makalimot man ako o ilang taon ang lumipas na hindi tayo nagkita. It's always been you, Emma. Sinsero at puno ng pagmamahal ang mga mata nitong Turan. Nakagat niya ang ibabang labi para pigilan ang ngiting gustong kumawala. Ako rin, tugon niya habang seryosong nakatingin sa lalaki. Ikaw pa rin ang gusto ko, kahit makalimot at hindi na ako ang nasa puso mo. Ikaw pa rin paano yan? Napaisip siya. I've been thinking about this a lot of times. Shall we give it a second chance? Hindi para sa anak natin, kundi para sa mga sarili natin. Napangiti ang lalaki, ngiting malawak habang namamasa ang mga mata.
Oh God. Sumulyap ito sa kalangitan. Lord, thank you. Anito sa malakas na boses. Hoy! Mahina niyang hinampas ang lalaki at sumenyas na hinaan ang boses nito. Doon lang nito naalala na baka magising ang mga anak nila. Natawa na lang sila, pero maya-maya ay hindi nila namalayan na unti-unti na nilang nilalapit ang muka sa isa't isa. Mami? Bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, ay narinig nila ang boses ng bunso nilang anak. Agad niyang naitulak si Alex at napatayo. Saka nilingon si Eva. Pero hindi lang pala ito ang naroon, kundi pati na rin ang mga kapatid. Bakit gising pa kayo? Tanong ni Alex habang lumalapit sa mga ito. Hinawakan ni Zane at Eva, ang ama, sa magkabilang kamay. Daddy, tulog na po tayo. Yaya ni Zane habang hinihila ang ama. Ha? Napatingin sa kanya si Alex. Samantalang sina Sophie at Owen naman, humawak din sa magkabilang kamay niya. Mommy, let's sleep na po. Ani Sophie habang hinihila siya. Nagkatinginan silang dalawa at parehong natawa. Magkakatabi silang natulog sa isang kama kahit siksikan. Siya sa left side, si Alex sa right side, habang ang mga anak ay nasa gitna. Masaya nilang pinanuod ang kanilang mga anak na mahimbing na natutulog, hanggang sa tuluyan na rin silang dalawin ng antok. Makalipas ang ilang taon ay nagpropose sa kanya si Alex. Walang dahilan para tumanggi. At isang bagay na matagal niya na ring hinihintay. Umuo siya ng buong puso sa tiwala na mas mapapatibay nun ang kanilang relasyon. Ikinasal sila sa simbahan at inimbitahan ang ilang mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho. Ang dating akala niyang pangarap lang ay nangyayari na ngayon sa harap niya. Ang maglakad sa aisle at ang ihatid ng ama papunta sa lalaking makakasama niya habang buhay. Nang makarating sila sa harap, ay mahigpit siyang niyakap ng ama. Hangad ko ang masaya niyong pagsasama. Aniya bago hinarap ang lalaki. Sayong-sayo na ang anak ko ha. Alagaan mo siya at ang mga anak niyo. Tiwala ako sa iyo na gagawin mo yon. Naiiyak nitong bilin saka siya tuluyang ipinasa sa lalaki. Maasahan niyo po. Tugon naman ni Alex. Isang payapang ngiti ang iginanti ng papa niya rito. Bago ito naupo sa assigned chair nito sa harap. Naroon din ang mga anak nila. Nakangiti, kinikilig at masaya. Hinawakan ni Alex ang kamay niya at sabay silang humarap sa pari. Maraming sinabi ang pari. Isang mahabang seremonya. Hanggang sa isa-isa nilang sinabi ang mga pangako ng masaya at panghabang buhay na pagsasama. I do. Sabi nila, mga salitang hindi nila pagsisisihan na binanggit sa harap ng pari. Hindi naging madali ang magsama sa isang bubong bilang mag-asawa. Mahirap pero masaya. Nakaka-stress pero napapawi naman agad ng mga ngiti ng cute nila mga anak. Minsan may mga hindi pagkakaintindihan. Pero naayos din agad sa mahinahong pag-uusap. Habang pinagmamasdan ang mga anak na naglalaro, ay hindi maiwasan ni Emma ang maluha. Hey, wife, why are you crying? Nag-aalalang tanong ng asawa niya. Ngumiti siya. Masaya lang ako kasi pangarap ko to eh. Hinimas ito ang tiyan niyang medyo maumbok na. Buntis siya uli sa panglima nilang anak. Pangarap natin to. Anang lalaki, saka siya ginawaran ng isang halik sa labi. I love you, wife. Bulong nito sa kalagitnaan ng halik. I love you too, hubby. Sagot niya, saka pumikit at mas dinama ang labi nito. Kontento na siya at wala na siyang mahihiling pa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!